Okay, what's up guys? Welcome sa channel natin for episode 4 natin. Dito tayo ngayon sa KSYN Fairview. Ito yung main branch ng KSYN. Kasama ko yung anak ko. Tapos dito yung mga team kasayan natin na iba. Misis ko. Ayan, mga athlete natin dito yan. So isa doktor dito, napakalupit na doktor rito. Magtanong lang kayo. Ha? Magtanong lang kayo. Si Miggy nandito rin. Ayan. So ito yung mga kasama natin sa main branch kasi taga dito lang din ako. So malapit sa amin tong gym na to. Dito kami nagte-training, dito nyo rin nakikita yung mga prep namin before. Tapos yung mga nakikita niyo sa social media na post madalas dito. Pero from time to time nagvi-visit din tayo sa mga ibang branch para makapag-workout din doon. So ito yung anak ko si Tio. Ayan. Sabi mo, ilang taon ka na? 7. Anong grade ka na? Grade 1. Grade 1. Anong favorite food mo? Ramen. So sasabay siya sa akin mag-workout. So, yun. Kasi, minsan, hindi ko sila inaabot dito sa gym kasi magkaiba yung schedule namin. Madalas nakaka-workout na ako dito gabi na. So, nakaka-uwi na sila. Ngayon, medyo maaga tayo mag-shoot ngayon. So, makakasabay natin siya mag-workout. So, ngayon pala guys, leg day. So, samahan niyo ako mag-leg day ngayon. Explain ko rin mamaya kung bakit magiging ganito yung klase ng training natin for leg day. Kasi nabanggit ko before na magkakaroon kami ng plano namin na magkaroon ng reshape ng physique. Kasi nga, nung lumaro ako noon before, sobrang bigat ko. So sa weight cup, baka hindi ako umabot. So mamaya explain ko mas detail para mas aware kayo. Okay? So ngayon warm up lang muna kami. So sa legs guys, sa akin medyo light lang naman din pati yung activation ko sa legs kasi magiging light workout lang naman yung leg day natin ngayon. Hindi na yung katulad ng sobrang heavy. Kasi dati, nung naka-prep din ako or before mag-prep, talagang grabe yung heavy ng training. Sumobra din kasi yung laki ng legs ko nung nag-compete kami. So napansin namin na siguro yun yung pinakamalaking contribution sa weight ko kaya kailangan namin talaga i-tweak yung physique para hindi kami mahirapan for weight cup. Kasi ang hirap ngayon guys, meron na akong weight cup na based sa height ko. Sa pro level, kailangan ko ma-meet yun. So pag hindi ko siya na-meet, hindi ako makakasampa. Kahit gaano pa kahaba yung prep. So iba na talaga sa pro level, unlike sa amateur na kahit anong weight mo, basta syempre lumabas kang kondisyon doon, okay na yon. So ngayon kasi hindi na pwede yung ganun. Kailangan ma-meet namin or mas mababa para pag nag-carb up kami, doon namin pupunuin yung physique. So ito yung problema natin guys. Kailangan ko medyo lumit ng konti ito. So ayun, yung ginagawa natin. So ngayon, ang habol ko lang sa mga workouts ko is yung ngawit lang. Hindi na yung sobrang intensity talaga na minamax out ko yung legs. So ngayon, puro ngawit lang yung habol natin. More of mga 60% weight, tapos mga 15 to 20 reps. Yun yung ginagawa ko ngayon. So first exercise natin ngayon is yung linear hack squat. Hindi na kasi rin ako nagba-barbell squat sa ngayon. Kasi nga, yun nga, para less load din. Gusto ko lang naman, nahabol ko lang naman yung ngawit ng legs ko. So mostly mga machines yung ginagamit ko. So ngayon, starting natin dito sa linear hack squat para ma-activate ko rin na maayos yung buong legs ko. So guys, lagi akong kanina nakikita nyo na medyo nagwa-warm up ako kanina. Pero once na mag-step na ako sa machine, hindi rin ako basta-basta naglo-load kagad ng mga weight. Kumbaga, nag-start din muna ako sa mga lightweight. Kinukuha ko yung as much as possible, kung ilan yung kailangan ko na warm-up set, gagawin ko muna. Kasi nga, hindi na katulad ng dati yung katawan ko nung bata-bata pa ako. Kasi nga, ngayon, ang tagal din mag-activate nung muscle part na gusto kong i-workout. So, talagang kinukuha ko muna siya na pag feeling ko warm-up na ako, doon ako nag-start ng mga first set, yan, and so on. So ngayon, pakita natin kung paano. So ngayon, light lang to ha. Baka mamaya nag-expect na naman kayo ng
sobrang heavy. So, samahan nyo lang ako. So kahit warm up siya, wala pa masyadong weight, niraramdam ko na yung mga muscle part na kailangan kong gamitin para ma-maximize ko unang-una yung range, then pangalawa, ma-target natin talaga yung tina-target natin na muscle part para mamaya, pag nag-load na tayo ng weight, hindi na tayo mahirapan. So update lang guys sa prep natin ngayon. Actually, hindi pa tayo nag-a-adjust ng food. Same pa rin from last time. So yung weight ko, naglalaro lang ako ngayon sa 204 hanggang 206. So tinatry muna natin i-maintain yun hanggat hindi pa tayo nag full blast sa prep. Kasi mahirap nadaanin ko lahat sa food. Kasi nga, medyo tabain kasi ako. Mabilis ako mag-gain ng body fat. So, pag nagpabaya rin ako doon sa pagkain, pag nag-start na kami mag-blast, doon kami mahirapan. So, mas maganda na lean ako talaga once na mag all the way na kami. So, this time, yun, kasama yun sa mga binabanggit ko before na ang prep dapat laging may planning. So, pag may plano ka, mas alam mo paano sunod-sunodin yung dapat mong gawin. Unlike pagka sinabi mo lang na prep na ako next week. So, yung katawan mo hindi ganun ka-ready para sumabak doon sa commitment nung mahabang prep. So kami, pinaplano namin para meron na kaming step-by-step guide kung ano yung gagawin namin at alam na namin yung expectations doon sa mga stages na sinet namin. Expectations like itsura, timbang, and yung progress sa buhat. So, hindi kasi siya basta-basta na tira ka lang ng tira, prep, blast ka kaagad, tapos, alam mo yun, pag walang plano, ang hirap i-monitor yung progress. So, this time, ginagawa natin, as much as possible, gusto natin maging on point talaga, bago talaga mag-blast. So, ngayon guys, ang kagandahan lang, yung simulan natin yung prep, yung vlog, supported na tayo ng Rise HRT. So, ang kagandahan nga ngayon sa ngayong prep is meron na tayong supplementation ng peptides. Unlike before, sa mga prep natin, na nakaasa tayo sa PEDs, tsaka sa, on point naman lahat, food and training. Kaya lang, that time, PEDs lang tayo. So this time kasi, gusto natin i-take yung physique natin sa next level. Kaya, mabuti naman, with partnership sa Rise HRT, kumpleto tayo ng peptides. So mamaya, i-ano ko rin sa inyo yung stock natin. Kasi gusto ko rin maging transparent sa inyo guys para sa prep na to. Kasi gusto ko maging aware din kayo. Well, siyempre para sa ibang mga athletes din na on the way na sa pagiging pro din. Gusto ko mabigyan kayo ng konting insights, experiences para magkaroon kayo ng knowledge. And makatulong din sa mga prep ninyo. Tignan mo yung gusto sumabay sa akin magboto. Nag-cellphone na lang. Hindi, yung anak ko. Sabi, sasabay, di ba? Oo. Hindi, ganyan lang yan. Kasi nga, bihira kami mag-tsempo talaga. Yun yung isa sa mga guys, hard part ng pag nagpe-prep ka. Yung pag-spend mo ng time sa family mo. Tulad yan, ako. Hindi pa ako totally sagad ngayon sa prep pero may mga times na hindi na rin kami nagkikita. Kasi syempre, busy rin sa trabaho, busy sa maraming bagay na pinagkakaabalahan sa ngayon. So, pag nagkikita kami, talagang namimiss niya ako. Kasi sa pag-prep, actually, ilang beses ko na inulit to sa mga vlogs, guys. Pag-prep kasi, parang feeling ko, lagi akong, nasa bahay ako, pero para akong wala dun sa bahay. Kung nagigets niyo yung ibig ko sabihin. No? Na parang nandun ako, pero yung utak ko nasa prep all the way. Iniisip ko na yung gagawin ko bukas, iniisip ko na yung program sa workout. Kasi kailangan ko i-prepare yung utak ko for the next day. Hindi pwede yung for today lang yung paghahandaan ko. Kasi pag hindi ako ready for tomorrow, ang nangyayari nun, medyo off ako mag-training. So, the more na nagfo-focus ka sa training, the more na nagfo-focus ka sa prep, minsan nane-neglect mo yung family. So, yun yung medyo mahirap na part.
Kaya after naman ng laban, yun, puta all out. Labas kami, kain, book ng staycation or book ng trip, yun yung ginagawa namin. Para, makarecover din ako mentally, physically, tapos yung connection ko sa kanila, maibalik ko rin. Kaya mamaya may marami pa akong share sa inyo tungkol sa mga prep. Kaya, subscribe na kayo. Second set. So yun guys, nabanggit ko kanina yung regarding sa stock natin. Gusto ko maging transparent dito. Sa ngayon, naka-cruise lang ako ng test. And then, yun nga, supported tayo ng mga peptides. Hindi pa kasi kami talaga naka-blast for the prep. Hindi ko kailangan ng sobrang daming PEDs, no? So, hindi ko ini-encourage sa inyo guys na gumamit kayo nun. Lagi namin sinasabi na bago kayo pumasok sa mundong yon, make sure na may magaling mag-guide sa inyo, and mas maganda talaga may guide din ng doktor para pagdating sa dosage, pagdating sa monitoring, merong support, no? Kasi baka akalain ng mga iba, kaya ko lang pinag-uusapan natin dito sa channel natin yan is para encourage kayo. Hindi. Unang-una kasi, alamin nyo muna purpose. Bakit kailangan nyo gumamit, di ba? Pangalawa, ano ba yung mga dapat gamitin? So, doon pumapasok yung mga sinasabi ko na dapat may guidance kayo. And yung purpose kung bakit nyo gagamitin. Kung gagamitin nyo ba sa lifestyle, which is hindi ko talaga ini-encourage kasi anong sense? Hindi worthy yung risk para lang i-lifestyle mo siya. No? Ngayon, kung magkukumpit ka, mas maganda hanap ka ng coach na mag-guide sa'yo. And mas maganda, yun nga, kung may doktor din na mag-a-assist. Ngayon, balik sa akin, yun nga, naka-cruise lang ako ng test. And then, for the peptides naman, ang gamit natin ngayon is nakareta tayo. Reta, MOTS-C, GHK Copper, tsaka NAD. So, yun muna yung stock na ginagamit ko ngayon para lang ma-maximize ko yung pinaka-optimal performance hanggat hindi pa kami totally blast. So, pwede nyo i-search yung mga purpose ng mga sinabi ko na yon. Kasi mas mahirap naman kung i-explain ko dito, abutin tayo ng sobrang tagal. Pero sa ngayon, yun muna yung ginagamit ko, supporting yun. And by the way guys, pwede nyo ring i-check out yung mga sinasabi ko na peptides. Dito, lalagay natin yung link, no, Jet? risehrt.com. Then, lagay ko na rin yung code ko dito para dun sa mga gustong kumuha for discount. Pero guys, again, before kayo gumamit or bumili nito, mas maganda, magano muna kayo, humingi muna kayo ng advice sa mga doctors ninyo para sigurado talaga, okay? So, and research. And para makita nyo kung ano yung pros and cons, di ba? Kasi kung gusto ko lang kayo bentahan, wala akong sasabing side effect niyan. Pero syempre, gusto ko safe din kayo and safe din tayo gumagamit nun para ma-optimize natin yung performance natin. So guys, dito sa KSYN, hindi lang muscle mo yung sasakit, no? Kung mapapansin mo, dito sa kabilang side natin, iba yung wino-workout dito. Tawag may nag-chest, di ba? Pero sumakit pa nga. Ayan, so pakilala ko guys. Ito yung doktor natin dito na actually na-feature na rin natin to sa mga ibang vlog natin before. Doc, pakilala ka. Tinatawag sila ako dito, Jalo, pero Angelo Tolentino. So, si Coach Mado, siya yung naging coach ko ng 12 weeks. First 12 weeks challenge ng KSYN Fairview. Tapos yun, sa kanya ako nagpa-coach, and then nakuha ko naman yung result. Actually, ano nga parang over pa yung naging result kasi yung hinahanap namin before sa 12 weeks challenge is yung talagang magbabago yung physique na hindi sobrang batak pala. Nangyari kasi kay Jalo nun. Talagang pwede na sumali, pwede na sumampa sa competition. So, masaya naman siya. Tapos, nung nanalo siya, nagkaroon bigla nung kategory na yon. Nasa lang yung nanalo, di ba? So, iba to. Then sa basketball din, sobrang lupit. Kaya nga, dito, napapag-usapan din namin yung mga regarding sa men's health, doc, di ba? Siyempre,
sa panahon ngayon, nag-evolve na yung medical field eh. Hindi naman siya isang gamot lang, yun lang. Kumbaga, lalo sa fitness, yung mga performance na ginagamit ng mga tao, nag-i-evolve din. So, dito sa KSYN, kompleto na tayo dito. Maraming mga knowledgeable din regarding doon. Kasi pag nagtanong pa tayo dito, baka i-charge siya tayo. Hindi. Okay lang. Hindi, mga tropa natin dito yan. Ako nahiya o lumayo. Hindi, yun yung mga kasama natin dito sa KSYN. Actually, sila yung mga pioneer din talaga dito. Kasi simula nung sa unang kasayan, nung lumipat tayo dito, sila pa rin yung kasama natin. So, mga solid yan. Nabanggit ko nga kanina regarding dun sa stock na ginagamit natin, regarding din dun sa guide. So, ngayon kasi, kaya ako nabanggit na open din yun dito sa episode natin is because start na ng prep season. So, marami ng athletes na nagpe-prep for competition this year. Siyempre, parating na rin dyan yung KG Classic, isa sa pinakamalaking bodybuilding show sa Philippines. And yung mga international shows na gaganapin dito na NPC. So, marami nagpe-prep. Ngayon, if ever kunyari ikaw na iniisip mo kung ano yung magiging start mo sa bodybuilding career mo, syempre, una, most likely meron ka ng stock knowledge regarding doon. Experience, meron ka na. So, mas maganda lang if ever magpe-prep ka, kumuha ka na ng coach para magkaroon ka ng proper guidance pagdating sa mga protocols like workout training, kung ano man yung gagamitin ninyo, lahat, overall. So, hanap ka ng legit na coach para mas maging maganda yung planning. Kasi kung kulang-kulang yung magiging approach mo dun sa magiging prep mo, mahirap. Kasi may mga kilala rin ako dyan na kalagitnaan ng prep, umuurong na. Kasi una-una, budget-wise, di ba? So pangalawa, hindi na sila nagiging confident dun sa itsura nila. Kasi nga, well, maraming factor. Pero, yun nga ibig sabihin na pag wala ka rin coach, mas mahirap. Unlike pag meron kang coach na merong magsasabi sa'yo, magbibigay sa'yo ng mindset, magbibigay din sa'yo ng proper guidance, mas nagiging madali mag-workout. Well, mahirap ang prep, pero mas magiging madali mag-workout kasi meron ka nang kasama or meron kang team na tumutulong sa'yo. Diba? So like sa amin, grupo namin, Team KG, KSYN, Visionary. So, yung mga grupo na to, for the growth ng isang tao. So, lahat yon empowering yung mga kasama natin, pinupush tayo hanggang sa kung ano yung kaya natin i-achieve. No? Minsan, nilalabas ka na sa comfort zone mo para lang mag-grow. So, ayun yung example ko. So, ako, meron akong ganong mga circle. Siyempre, kasama din yung mga tao na to na every time man lumalaro tayo, nandyan, sumusuporta since day one, simula nung lumabas tayo ng competition hanggang sa ngayon, nandyan pa rin. So, pati sa mga supporters natin, viewers natin na nanonood, sobrang thank you kasi nga wala namang madutamayo dito kundi rin dahil sa inyo na sumusuporta pa rin hanggang ngayon. So yun guys, no? Coach and then planning para maging maayos yung prep ninyo. Kasi kung hindi, mahirap tumirik sa gitna ng prep. Malaki yung sasayangin mong pera, malaki yung sasayangin mong effort, and medyo magkakaroon kasi yun ng effect din sa mentality mo. So, di ba? Prepare. Kaya nga prep yung tawag eh. Prepare. So, prepare with proper guidance, with proper circle, and proper execution. So, yun lang naman yun. Prep. Try natin to third set. Ito na mo, mag-aang na yung nilagdag ko. Kasi pag masyado na ako magbabigat, baka hindi ko na rin magawa na maayos. Actually ngayon guys, tulad nga nasabi ko, mahirap naman talaga mag-prep. Pero gumagaang yung prep, lalo na pagka naiisip mo yung mga taong sumusuporta sa'yo. No? Tulad ng mga nabanggit ko kanina. Kung may mga nakalimutan man ako, alam naman nila yon na talagang grateful naman tayo sa mga support nila. So, yun, pag naiisip mo yun, nalilesen yung pressure kasi alam mo na hindi ka na mag-isa, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag nasa tamang circle ka ng mga tao, yung mahirap na bagay, dumadali. Kasi nga, marami yung tumutulong sa'yo. Hindi naman, pag sinabing tumulong is financial, di ba? Merong mga support, like moral support, na which is sobrang laking bagay din, no? Na minsan na
di-disregard natin kasi walang material na bagay eh. Moral support, hindi mo alam, may isang tao doon pumapalakpak pala sa'yo, di ba? Yung mga ganon. So, yun, ma-appreciate mo yun. At kahit papaano, nabibigyan ka ng fuel para sa ituloy yung goal. I-value natin yung mga ganon. Kasi, yung nasabi ko sa last episode natin na walang self-made eh. Di ba? May isang taong sumisikat dahil may mga taong nakapaligid sa kanya na tumutulong. Kaya niya na-achieve yung success na yon. Ngayon, yung mga taong yon, instrument yun ni God na binigay sa'yo na kailangan mo ring i-value. Dahil kung hindi, anytime, pak, wala lahat yan. So be grateful. May kumuha sa'yo na sponsorship, be grateful. May pumunta sa nanood sa show mo, be grateful. Kaya alam naman nila yan kung sino yung mga taong sumuporta sa akin na talagang ako forever grateful talaga. And ngayon, tayo, kaya naman natin ginagawa to kasi pag dumating naman sa point na tayo naman yung meron, tayo rin yung gagawa ng mga ginagawa nila para meron din tayo matulungan na, kunyari, athlete or anything. Any na pwede natin matulungan. Kaya tatrabaho tayo ng malupit. So guys, kasama natin ngayon si ano nga pangalan mo? Joke. Si Miggy. So nakikita nyo sa post ko ng stories na madalas magkasama kami nito, nagmo-motor, no? Mahilig yun sa motor yan eh. Kung naalala nyo yung nag-posing, tas po made away. Yun. Actually, dapat magko-compete siya last year sa KG Classic. Kaso, ano yung naging problema, bro? Nagkaroon tayo ng setback. Actually, na-injure tayo. Parang 1 week out sa diet. Ano yun? Bulking kasi kami nung time na yon. So nagpapasize kami. So yung buhat niya, mabigat din talaga. Parang 40, 55, 50 na yata, no? 50 kgs na. Ngayon, nagkaroon ng problema kasi yung tricep niya bumitaw. Ibig sabihin, nag-snap yung tricep. So 1 week yon bago kami mag-cut. So, nandun yung frustration eh, no? Nakaka-bad trip. So, ikaw bro, kwento mo ngayon ano mo? Nung nangyari yon, actually, nung nag-snap siya, in denial pa ako nun, bro. Oo. First workout ko ng araw na yun, nag-snap. In denial ako, nagpahinga ako mga 15 minutes. Then after nung rest, sinubukan ko pang mag-smith machine. Sinalpahan ko ng 20. Oo. Ngayon, nung binuhat ko yung smith, hindi na siya gumagana. Ito na lang yung nag-aangat. So by then, na-realize ko na baka may mali talaga. Umuwi ako. Ngayon, ito si friend natin. Si Jalo, si Doc Jalo. Pinunta ko agad yan kung anong problema. Binigyan naman ako ng mga kung anong dapat gawin. So ngayon, nagpa-check tayo and nagkaroon nga ako ng tear sa tricep. Yun naman yung mga kahit na sobrang ganda na ng planning, may coach ka na, kala mo okay na lahat, may mga incidents na gano'n. Hindi mo talaga expect yun kasi aksidente talaga yun na sino ba naman may gusto na ma-tear yung ano mo or any muscle part na ano, di ba? Kasi nga nagpe-prep ka for a competition. So, sinabi ko lang sa kanya na baka mas okay na yan kaysa may mas mangyari pang mas malala. Baka na lang gano'n. Kumbaga, syempre, naiintindihan din naman natin yung frustrations niya. Gusto niya talaga mag-compete that time. Kasi gusto niya pakita sa buong mundo talaga yung physique niya. Yun yung pangarap talaga niya eh. Yun, so, syempre, nakaka-disappoint nga naman yun na hindi ka na makakapag-compete. Manonood ka na lang, di ba? Hindi kasi kami one-on-one that time eh. Mostly online, tapos pag nagkikita lang kami, update, ganyan. So that time kasi nag-workout siya mag-isa. Then, nagpa-try siya magpa-spot sa service attendant dito that time. Eh, hindi naman marunong mag-spot. So, nadali. Hindi kagad nabuhat. Di ba? So, ayun, may mga nangyayaring ganon na kahit nakagano kaganda yung mga plano natin or ano, may nangyayaring ganon. Pero at the end of the day is yung pag-bounce back mo na talagang gusto mo pa rin mag-compete, di ba? So, pahinga ka lang, di ba? Ngayon, pagdating sa training, maging smart enough lang kayo para ma-prevent yung mga ganon. Like, proper na
Kasi actually sinasabihan ko na rin siya no, na bro magpa-release ka na ganyan kasi baka may mga tight or something. Masahe. Eh kasi kilala natin si Miggy, sobrang busy din na tao niyan, may mga negosyo din na inaasikaso. Hindi lang niya mauna yon agad. So nangyari, naunahan siya nung pag-tear na yon. So ayun, yun lang. Kailangan maging paghandaan yung mga ganong klase. Ako na rin bro, nung na-injury kasi ako, kaya ina-advise din ng lahat na kumuha kayo ng pinaka-okay na coach talaga. Tulad ni Coach Mado, nung na-injury ako, hindi na ako pinabayaan. Kumbaga, binigyan niya pa ako ng mga... Kumbaga yung binus niya yung moral ko na okay lang yan, naganto ganyan. So talaga nagpapasalamat ako kay Coach Mado. Kasi siya talaga yung, kumbaga yung confidence ko umangat ulit para mag-gym. Dapat nga hindi na ako mag-gym nun eh. Kaya lang binigyan niya ako ng, alam mo yun, ng parang lakas para talagang panggigil lalo. Yung gigil naman kasi madali na yan eh, 'di ba? Pero maging consistent ka ulit nagigil, yun yung ibang usapan yun. So yun, sinabi ko lang naman sa kanya, kumbaga ni-real talk ko na rin naman siya na malala yung naging injury na talagang hindi ka makaka-compete. So yun ang una, acceptance. Hanggat kasi in denial ka, wala pipilitin mo yun, pero wala talaga. So sabi ko sa kanya, dapat ma-realize mo na hindi pa naman yun yung end ng competition, marami pang iba. So yun yung pag-usapan namin. Hanggang sa natanggap na rin na naman niya. Pero maraming iyak. Countless days. Meron talagang gano'n. Kasi syempre, gumastos ka na, nag-effort ka na. Imagine mo, 1 week na lang before cutting, di ba? Nadali ka pa. So may mga ganong instances na hindi natin maiiwasan minsan. Kaya, ayun, kailangan ready ka talaga. Mahirap yun kasi kung hindi ka ready, pak, di ba? Parang iba yung sa mental mo nun. Medyo devastating. Kaya mas maganda, meron mga taong nakapaligid talaga sa'yo na magsasabi sa'yo na kaya mo pa rin talagang bumalik at maniniwala. Di ba? Hanggat may isang naniniwala. Eh ako na lang naniniwala dito, di ba? Swerte pa ako, di ba? Yun lang. Kasi kung wala na, edi wala. Baka wala nang Miggy ngayon, puro kung ano, namumukemon na lang to, di ba? Dahil nagko-collect ng Pokemon na mga cards. Yan. So yun yung mga hobby niya. Sige na. Actually guys, yung katawan ko, weird. Yung iba, lumalabas yung details pagka pump. Ako kasi, kami ni Ken, problema namin yan kasi si Ken, lagi niya akong check kami ng posing noon. Kunyari mga 4 weeks out. So detailing na kami, di ba? Workout, then after workout, posing. Eh yung katawan ko kasi, sinabi ko sa kanya, Ken, weird talaga ng katawan ko kasi nga, pag sobrang pump ako, nawawala yung detail. Kumbaga para ako namamaga. So ganun yung katawan ko. Kaya ang send ko sa kanya lagi ng posing namin is by morning. Kasi pag morning, bagong gising ako, fasted, dun talaga labas yung mga detail. Kaya sabi ko sa kanya, kunyari nag-carb up kami today, bukas, doon ko lang makikita. Hindi siya makikita ngayon na nag-workout ako. Well, malaki. May size, pero yung detail-wise wala. So, ayun ako titingin nyo kanina. Di ba kanina puro guhit? Tapos ngayon, ayun, nawala. So ganyan yung katawan ko, ako nawi-weirdohan ako. Kaya hirap ako mag-posing pag sobrang pump. So next natin guys, kasi hindi na ako nagla-lunges, yung dumbbell. So dito ko na lang siya kinukuha. Pero ang ginagawa ko this time is single leg. So pag single leg kasi, mas nararamdaman ko yung tension talaga sa part na to. And medyo meron din dito sa quad. So okay na to. Dati sobrang heavy ako dito kasi sa leg lunges before, kaya ko mag 45 kgs to 50 yung single leg. So dito, ginagawa ko na lang siya na feel ko lang talaga yung contraction ng muscle para lang ma-stimulate yung buong leg. So okay naman na tayo dito, more of quads. Dito kasi, ramdam mo yung quads talaga, pero ako kasi kinukuha ko yung bandang glutes area din. Hindi lang ako nagpo-focus dito. Kaya kung every rep, kinoconnect ko yung mind ko dito banda para lang ma-feel ko talaga yung effect niya.
Ayun mga guys, kaya rin kanina napag-usapan natin yung regarding dun sa circle ng mga tao. Kasi isang mahalagang part din ng pagpe-prep is yung mental health ng athlete or mental health ng mga lalaki. Napapansin naman natin na madalas pag sinabi kasi lalaki, kaya lahat no? Especially yung mga physically strong tingnan, appearance, strong personality, yan. Pero may mga bagay din kasi na hindi sinasabi ng mga ganong klaseng tao. So, importante guys yung mental health. Ngayon, ang papel ng circle na yon is i-support yung mga tropa nila na tingin nila is kailangan ng support sa aspect na yon. Kasi minsan may mga kilala ka na, most likely ikaw, kahit ikaw Jet, di ba? May mga kilala ka na akala mo okay lang, pero deep inside talagang struggling sila mentally. Kumbaga hindi naman nasisiraan ng ulo. Kumbaga maraming pinagdadaanan na hindi kaya ng nahihirapan siyang i-control yung load na yon. So may mga ganon. Ngayon, i-relate natin sa prep. Since yung prep nga is sobrang hirap at sobrang selfish na sport, minsan yung athlete bumibigay. No, may mga sumusuko sa prep kasi hindi na kayang i-handle yung stress, hindi na kayang i-handle yung pressure, 'di ba? So doon pumapasok yung circle na. Kaya ako sinasabi lagi na mahalaga yung part na yon kasi nga yung support team na magsasabi sa iyo na alam mo, keep going, kaya mo yan, mga ganon. Maliliit na bagay pero napakalaking effect. So lagi kong binabanggit sa inyo na piliin ninyo maigi din yung mga taong papaligid sa inyo or sasamahan nyo kasi it's either magko-contribute yun sa growth nyo nga or makakadagdag lang sa mental stress ninyo. So, dalawang bagay lang naman yun. Lagi naman tayo may options Yun lang, pagdating sa prep, magiging mahirap lang lalo kapag hindi ka rin nagsasalita bilang athlete, no? Halimbawa, nahihirapan ka na, dumadating na sa point na pasuko ka na, hindi mo pa rin binivent out yung saloobin na yun. Medyo mahirap kasi nabanggit na rin namin sa mga ibang vlog or sa ibang vlog ng mga kasamaan din natin na yung stress is kalaban yan ng athlete pag nagpe-prep. Bakit? Kasi tumataas yung water retention mo pagka stress ka. So nag-water retention ka, ibig sabihin, hindi ka natutuyo. Lalo na kung malapit na yung laban. Diba? So, gets naman natin yon na kaya naman natin gawin yon. Pero iba lang talaga din pag merong support system. So, malaking bagay yon, malaking tulong yun. Para, alam niyo yun, mas matapos ninyo ng maganda, maayos yung prep. Hindi lang naman siyempre tropa, yung sinasabi nating circle. So, nandyan din yung mga partners natin. Kunyari, ako, may misis ako na supportive sa akin sa prep. No, kaya kung may mga girlfriend kayo na supportive din sa prep ninyo, i-value ninyo yun. Kasi, malaking tulong yun. Malaking bagay yung tulong ng partner natin, support ng partner natin para ma-achieve natin yung goal. Hindi lang naman sa bodybuilding din. Kumbaga sa ibang aspeto rin ng buhay. Like kunyari sa work, sa business, kung ano man yung mga goal na siniset natin, malaking tulong yung mga partners natin na yan. So, di porke na selfish sport si bodybuilding, di-disregard mo na yung mga taong yan. Hindi. Mas magiging madali pa nga kung embrace mo yung support ng mga taong yan. Ayun, so nabanggit ko kanina yung circle, no? Shoutout pala natin si Team Visionary, no? Especially my brother Victor Pring. Actually, sila yung team ngayon ng Visionary yung tumutulong sa atin sa production ng vlogs and yung sa mga promotions din natin, no? So shoutout kay Vic, kay Ron, and yung creative natin ngayon guys, si Jetro. Pakita ka, Jet! Yun. Yan yung mga masipag na creative ng Visionary. So, follow nyo rin yung mga ano ni guys, kung may mga gusto rin pala mag-inquire regarding, di ba tumatanggap kayo ng ganon? Yung mga projects regarding sa mga contents, mga content creation, ganyan. Pwede nyo kontakin yung mga yan. So sobrang gagaling yan. Check nyo na lang din yung mga projects nila para makita ninyo. Imagine niyo guys, yung isang team ng Visionary nasa Cavite ngayon nag-shoot. So si Jetro nandito. So kumbaga talagang tuloy-tuloy. Kaya marami kayong aabangan. Yan, marami kayong aabangan sa amin na mga contents din para makapagbigay din kami sa inyo ng mga insights regarding sa prep, syempre, sa mga
nag-start pa lang ng career sa bodybuilding, and kahit pa paano, makapagbigay tayo ng konting mga tips. Siyempre yon, based yun sa mga experiences din natin at experiences ng ibang tao na nalaman natin na pwede natin i-share sa inyo. So, follow lang kayo, subscribe. So guys, after natin ng quads and glutes na dominant exercise, lipat na tayo sa hams. So, actually, ginagawa ko na lang pag leg day. Yun nga, yung linear na hack squat. Tapos, single leg na leg press. Tapos, hamstring na ako. And then, right after nun, sa leg extension na tayo. So, yun lang. Yun lang ginagawa ko. 4 na exercise lang. 3 to 4 sets. And then, enough na yun. So guys, tips ko lang dito sa mga machines na ganito. Siyempre sa mga baguhan medyo complicated siyang tingnan kasi ang dami mong kailangan i-adjust, no? Meron sandalan, merong pang-ipit ng leg natin, and then yung nagsiswing na portion ng leg curl. So make sure na proper yung adjustments ninyo kasi hindi ninyo ma-maximize yung effect nun sa hamstring pagka yung setup pa lang ng machine is mali. So kailangan nararamdaman nyo siya siyempre sa hamstring, no? And then hindi masakit sa paa or sa pinaka-ankle mo yung padding na to. So ako ginagawa ko, sa taas lang siya ng ankle and then lock ko yung knees ko dito para mas firm yung movement, mas swabe yung galaw kasi hindi gumagalaw yung legs ko, no? So yan, kung makikita niyo, smooth lang siya, nararamdaman ko siya sa hamstrings mismo, hindi sa ibang muscle part. So proper setup ng mga machines and then execute. So malaking factor din dito guys yung sandalan. Kasi the more na lumalapit ka, the more na na-adjust to pa-forward. So hindi mo ma-maximize yung range of motion mo rin, no? So hindi rin pwedeng masyadong malayo kasi hanggang dito naman na yung paa mo. Minsan mararamdaman mo sumasakit yung sa may ankle banda. Yan. Yan, mahirap na siyang ibaba. So dapat dito lang siya. Yan. And isa pang tip, additional lang. So minsan, yung paa natin, nakaganyan, no? Nakaganito siya, naka-pointy. Ngayon, mas mararamdaman mo yung tama sa hamstrings nito if tinaas mo yung paa mo na paganyan. Okay, so nakataas. Yan, all the way. Try nyo yan guys, mararamdaman nyo. So consistent na nakaganon. Then, pwede nyo lagyan ng konting hold. Hold. Yan. Hold. Mararamdaman nyo umiinit yung hams. So actually, gusto ko rin shoutout si Ken, no? Ken Hanaoka. So marami naghahanap sa inyo sa kanya sa comment section. Malamang nababasa rin ninyo. Actually, marami lang talagang ginagawa din si Ken ngayon. Abala din sa ibang bagay. Kaya nga nung sabi ko dati sa first vlog, second vlog yata yun na may mga priorities na kasi. So, hindi ko naman sinasabi na hindi na siya babalik. Pero hindi ko lang alam kung kailan siya ulit makakabalik sa vlogging. Mabalikan lang natin, nakakatuwa lang tingnan na nasa episode 4 na tayo ngayon ng vlog natin na parang kailan lang nilabas natin yung episode 1, no? Actually, sabi ko nga rin doon na matagal nang pinaplano yung paggawa ng channel. Actually, si Ken talaga yung nagpupush sa akin dati mag-vlog. Given kasi na dumami rin talaga yung ginagawa and sumabay pa yung prep. Kasi kung ako lang mag-isa, guys, ang hirap talagang mag-prep and at the same time mag-vlog. Kasi nga, habang lumalapit yung laban, parang gusto mo na lang i-focus yung energy mo sa training, no? Kasi mababa na rin yung food mo. Parang ang hirap na mag-edit for me, maghirap na mag-shoot, maghirap ng mag-setup ng tripod. Kasi wala akong shooter kung sakali mag-start ako noon. So medyo challenging talaga. Kaya hindi ko muna natuloy. Hanggang sa, yun, dumating yung visionary. Nasimulan natin yung vlog natin. And hopefully tuloy-tuloy na. So, sa mga naghahanap sa inyo kay Ken guys, huwag kayong mag-alala. Babalik at babalik yan. Siyempre, may mga times din talaga na siguro kailangan niya rin ng break sa ganito para lang, kumbaga buwelo ba? Diba? Parang pagbalik niya, siyempre, mas boom. May mga ganon. So, kung akala ninyo nag-stop na, hindi pa yan. Meron pa yan, may comeback yan. Parang ako lang din noon, sample ko sa inyo. Makwento ko lang din to, Jet, no, na ako kasi after lumaro ako 2015, no? 2015, compete. Nag-overall ako sa Mr. Philippines Iloilo that time. And then, syempre, maraming
Actually, wala nga akong idea ang lumaro nun, pero sumalang tayo. First ever competition natin, nag-Mr. Philippines tayo. And then, akala kasi nila, chamba lang yan, ganyan-ganyan. Marami ako narinig agad. Bago lang ako sa industry noon. Actually, first competition ko yon. So, nangyari, medyo na-challenge ako. Sabi ko, sige, isa pa. Ngayon, ang tinarget naming show is yung Sean Roden that time. So, 2016. No, 2016, nag-overall pa rin ako noon. Overall ako, pangalawa. So, pangalawang labas ko, unang labas, pangalawang labas, parehas overall yon. Kaya lang, ang nangyari kasi noon, sa sobrang focus ko sa prep and competition, napabayaan ko yung business namin. Kaya nga El Matador tawag sa akin kasi sa meat industry ako before, sa karne, palengke, ganyan, meat business talaga. Ngayon, napabayaan ko yung time na yon. So, ang effect sa akin mentally, iba. Medyo, basta depressing kasi nga, yun yung bread and butter ko that time So, nawala yun. Kaya kailangan kong bumalik sa meat industry muna. Kailangan kong tutukan yun. Hindi na ako nakakompete nun. And then, yun na, nagsunod-sunod yung mga problema that time. Dumarating talaga yung point na kailangan ko muna ng break. Kasi masyado akong sumagad sa isang bagay na napabayaan ko na yung iba pang bagay na mahalaga din. So ngayon, tingin ko, hayaan lang natin bigyan ng break si Ken na para makabuelo ulit. Kasi sure ako, nung pag bumalik yan, iba rin yan. So, ganun din yung nangyari sa akin. Nung bumalik ako, 2022, nag-start na kami ni Ken sa KSYN, nag-start na rin kami ng coaching. Siya yung nag-handle sa akin. 2022, puta, muntik pa natin makuha yung pro card. Lumaban tayo ng overall. After 6 years, no, nahayatos yun. Napahinga, as in talagang pahinga. Ang layo ng lifestyle. Puro inom, puro kahit ano-ano kinakain lang. Tapos, 2023, lumabas tayo, muntik pa tayo mag-overall, muntik na tayong mag-pro. 'Di ba? So, hindi mo alam kung ano yung plano sa iyo ni Lord pagka mga ganon. Kasi baka binibigyan ka lang talaga ng time para i-re-evaluate yung sarili mo. Para lang mas makita mo yung bigger picture kung ano talaga yung mas importante at ano yung dapat i-prioritize. Hindi yun nangangahulugan na wala ka na. Hindi yun ibig sabihin ganun. 'Di ba? Akalain mo ba yun ako makakabalik? Ako nga, hindi ko talaga akalain na makakabalik pa ako sa competition. Kasi nga, yung pinagdaanan ko after nun, medyo, kumbaga, madilim na time ko yun hanggang sa dahan-dahan din ako nakabalik. No? Hindi lang sa pagko-compete, kundi sa sarili ko, no? Na mas nakilala ko, mas na-gauge ko yung sarili ko kung hanggang saan yung capacity ko, ganyan. And then, doon ako nag-commit. No? So, nung nakabalik ako, hindi ko na pinakawalan. Kasi, sayang I mean, hindi biro, unang-una may magtiwala sa'yo, mag-compete. May, yan, sila Boss KG, si Ken, yung mga nag-push sa akin talaga mag-compete ulit. Tapos, yung mga tao pang nakilala natin along the way, na naniwala na sa atin hanggang ngayon, di ba? So, hindi mo alam kung ano yung future. Kumbaga, mystery pa nga diba? So, sobrang grateful tayo sa mga ganun. Kaya, kayo din, if ever may mga pinagdadaanan kayo na ganyan, na nawawala yung spark. Yun yung term no? Nawawala yung spark. Kasi passionate ka sa isang bagay, biglang mawawala yung spark mo. Huwag mong totally patayin. Kasi baka binibigyan ka lang ng break muna ni Lord na para ayusin yung sarili mo or mas makilala mo yung sarili mo. Or baka may hinihintay pang mga tao na tutulong para sa'yo. So, ganun lang yun guys. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Actually, ako noon, akala ko wala na talaga. Pero, andito tayo. Ngayon, nakakapagsalita ako sa harap ninyo, nakakapagbigay ako ng mga tips and motivational na mga stories kasi based on my experience, hanggat hindi ka papatay, puta may pag-asa pa talaga. Diba? So, kaya mo pang gawin yon, kaya mo simulan ulit, kaya mong ibalik ulit yung spark mo, kaya mong higitan pa yung mga na-achieve mo before. So, maniwala lang kayo. And always pray. Yung machine na to, focus ito sa sa quads. So kung mapapansin niyo yung movement niya pataas, no. Same goes with hamstring. Kailangan bago nyo gamitin yung machine, i-adjust niyo ng maayos yung sandalan, yung sa may paabanda, no. Kailangan proper din yan. Hindi pwede na
dito nakalapag, hindi mo mabubuhat yan, dapat dito siya banda. Yan, pag ganyan. And then, adjustment nito, yung range of motion. So, pag masyadong malapit, yan, kunyari, pangalawa, mababaw lang yung range niya kasi nakaangat na siya. So, dapat ito, pinakasagad na baba para yung range of motion mo mas mahaba. Then, may handle yan dito para mas maging stable ka. Hindi ka, pag sobrang bigat kasi nito, umaangat ka. Umaangat kang ganyan. Yun ang iiwasan natin. Kaya dapat hawak ka, pababa. I-hold mo yung katawan mo pababa para dito lang mapunta yung tension. Yan. One. So guys, ito, maraming Pilipino or maraming mga bodybuilders na nagpapakamatay. Lumaki lang yung calves. Puta, tingnan mo yung sa akin. Ako gusto ko lumiit eh. Diba? Ayan o. Oh, yung inang yan. 'Di ba? So hirap ako sa mga pants. Kailangan medyo stretchable yung mga pants para masuot ko ng maayos, komportable. Pag hindi, masikip yun dito. Sa bewang okay lang. Pero pagdating dito, medyo masikip. Okay na yun. Good problem. Yun guys, last exercise natin yung leg extension, no. Hindi na ako magka-calves kasi yun nga pinakita ko, laki na rin naman ang calves ko. Okay na yun. Follow nyo na rin yung page nung clothing line natin, yung Juice Paid. Ito, lalagay na lang din namin dito yung page mismo. Tapos, follow nyo. For orders, pwede nyo na rin message yun. And for online coaching, lalagay ko na rin yung email ko dito para send na lang din kayo ng email. So guys, shoutout sa mga sumusuporta sa atin. Siyempre, Team KG, KS1 Fitness Gym, Dues Paid, tsaka siyempre Visionary, Brother Vic. So wala si Vic ngayon, sila sa Cavite, nag-shoot sila ng contents for Joven din. So nandun din siya. Guys, alam nyo na, if ever gusto nyong umorder ng mga peptides, meron na rin kami kompletong set of lineup ng mga peptides natin for ready nyo na ma-order. Okay, so pwede kayo mag-message sa amin for guidance kung paano and pwede nyo ring i-message yung page mismo para mas mabigyan kayo ng in-depth na information regarding sa mga peptides na nilalabas namin. Okay? So guys, thank you. Umaabot kayo sa episode 4 at umabot kayo sa part na to. Sobrang salamat sa inyo, sa mga nagko-comments, sa mga nagsasubscribe and sa mga magsasubscribe pa lang. Guys, follow nyo na. And doon sa number 1 basher ko na isang basher ha. Gilang, bahala ka sa buhay mo. Go lang. At least kami, dito kami to promote yung community, to promote the industry. Kung ano man yung kaya naming i-share, hindi naman kami perfect na mga bodybuilder talaga, hindi kami perfect na scientific and all, alam mo yun. Dito lang kami para makapagbigay ng insights, tips, and motivation sa inyo guys para makatulong sa fitness journey ninyo. Sana marami kayong natutunan and baka nga bukas may episode. Shoot na natin episode 5, dahil joke lang. Siyempre, sobrang busy ng Visionary guys ha. And Visionary pala, follow nyo rin. And may mga projects kayo for content creation, pwede nyo ring message sila. So yun lang, kita-kits, next episode.